hindi inaasahan ang pangyayari nito. And just looking at this, hindi naman ako mag-FB, pero isip ko, ano kaya mga pinos o kaya mga interaction ng pastor noong mga huling mga buwan sa panahon ng kanyang buhay. And what struck me was yung isang pinost niya. Siguro ito sa mga last 5 or 6 posting niya. Dito man siya maliit ng post. Sometime last year, pinost niya isang quotation from J.C. Wright, one of our favorite preachers, authors, even we were a young church. At dito sa kanyang posting na ito, sinabi ni J.C. Wright, ang 6 vital uncertainty. Anin na tiyak na mangyayari. At yung unang dalawa, sa binanggit ni J.C. Wright, life is short and uncertain. Parang namin natin kanina, matibilis. Life is short, so uncertain. And number 2, sabi ni J.C. Wright, death is sure. Death is sure. At yan ang aming maaalala ngayon gawin ito. Nagtunay nga, nakiyak ang kamatayan. Ay daw, yung may hinalaan si Pastor Noah Fidel, na ito ang mangyayari sa kanya mga 6 months after pinost niya ang post na ito. Pero ngayon ay isang paalala ito, ngayong gawin ito para sa ating lahat na nakakasaksi na nangyari kay Pastor Fidel. Death is sure, life is sure. At kung pinag-usapan ng kamatayan, bagamat we thank the Lord profusely sa buhay ni Pastor Fidel, sapagkat alam marami siya ginawa dito, lalo dito sa lupa, maging sa malawak na samahan ng mga iglesia. We thank the Lord for that. But at the same time, pag nakita natin siya nag-hilay dito, nakita na muna natin makita ng Friday night, talagang nakakagulat. At maraming tanong sa ating mga isip. At ang ating pagbabasihan ng pag-aaral ngayon ay ang hawin natin sa mga awit. Psalm 116, mga awit sa 116, if you have your Bibles, ay inyong sundan. Psalm 116, isang verse lang, verse 15, pero babasahin din natin. Psalm 116, verse 15, pero basahin natin simula sa verse 12. Hindi alam ang simulat ng psalm nito, hindi malinaw kung ano okasyon. Sabi ng iba, maaaring ito yung after the captivity, as a sign of thanksgiving, baka din natin may matinding pagsubok na dinaras ng mga tao. Verse 12, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking itataas ang sarong kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga pangalan sa Panginoon sa harap ng lahat ng kanyang bayan. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Tayo dumako muna sa Panginoon, manalangin tayo, hilingin natin ang kanyang magpapaliwanag sa atin ang teksto. Kapagpala namin Diyos, tunay kami, thank you for the life of Pastor Fidel. Salamat sa napakaraming bigala of your service. Ngayon, Panginoon, siya yung pinauwi sa inyong ibig. Naway, para lang sa amin ang mga leksyon na may kaugnayan sa kamatayan at kung paano kayo pa rin ang hindi biyaya, humihigit sa inyong mga anak, maging sa ganitong pagkanakunan. Ito po ang aming mga samot na langit. Sa pangalan ng lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Gayong ating binanggit, hindi alam kung ano ang okasyon, specifically bakit ito nangyari. Pero kaya nadumaan sa matinding pagsubok, even probably, halos kamatayan ang umakda nito. Sa verse 3, ang sabi ng Piyagda, ang bitag ng kamatayan ay pumalibot sa akin. Yung bitag ng kamatayan, pumalibot sa kanya. Na para bagang nangangayon mismo kanyang buhay. At kung babasahin natin yung buong salmo, ay andun nga yung ganong pagkatapos, yung ganong pagsubok. Pero napakaganda sa verse 15, one of the most comforting texts pagdating dito sa mga ganitong pagkanakulan. Na ating maalala, ang namahalaga sa paningin ng Panginoon, ang kamatayan ng kanyang mga banal.
Ang matitigiling na ay yung human side or human dimension ng kamatayan. Siyempre, yun nakikita natin. May kalungkutan sa puso natin, natural na yun. Pero ngayong gabi, mga kapatid, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga nakikiramay, gusto ko sana natin natin yung divine side of death of the saints of God. Yung pananaw ng mga Diyos pagdating sa kamatayan. Dito ang paksa, makikita natin, ang pinapatungkulan ay yung mga banal o yung mga saints sa Ingles. At ang sabi nga dito, mahalaga sa Panginoon ang pamatayan ng kanyang mga banal. So, linawin lang natin mga banal o saints sa Ingles kasi pakakalayan iba sa atin, hindi masyado mabalik ang buhay, masyado ang Diyos, at kaya sila tinanggap sa langit kasi napakabanal nila, kaya mabanal ang tao sa kanila. Dahil sa banal na kasulatan, malinaw na ang mga banal, hindi yung mga perfectong tao, hindi yung mga tao talagang totally o sa kakasala, kundi yung mga tao, bagamat kagaya natin mga kasalanan, ay natatanggap ng kapatawaran dahil kay Jesus Cristo. So ito yung mga lumapit sa Panginoon, nagsisa sa kanilang mga kasalanan, at dahil dito tinawag sila inihiwalay o kaya yung mga banal. Kasi nangyayon sabihin na binanal. So ito yung mga saints sa ESV, sa isang version ng Biblia, mga banal sa Tagalog, pero sa NASB, ang ginamit ay godly ones. Godly ones. Sa NIV, faithful servants. Para makita natin yung kumakain flavor ng salita na ito. Ito nga, bayan ng Diyos, tinawag sa kaligtasan. At ang sabi rito, mga kapatid, ito ang ating magiging mensahe, that God treasures, the triune God treasures the death of His people. Mahalaga sa Diyos. Napakahalaga sa Diyos ang pamatayan ng bawat anak niya. Saan natin nakikita ito? Well, first of all, doon pa lang sa salitang ginamit yan, precious. At yan naman natin titignan. Ano yung kahulugan ng binanggit? Mahalaga. Sa English, precious. Yung second point na natin titignan, bakit mahalaga? Bakit mahalaga? So, unawain muna natin, ano yung ibig sabihin ng precious? Ang napakaganda ng Hebrew word na ginamit, according din sa mga commentators, parang yakar, if I pronounce it properly, so if I mispronounce it. Pero yung salita nito ay napakayaman. Pwedeng ibig sabihin valuable, pwedeng rare, hindi common, hindi pangkaraniwan, excellent, weighty, even noble, even brightness. So, saan salita nito? Pero ang siguro pangunahin ay yung pagiging valuable or costly. Kaya nga precious, precious. Ginamit din niya sa 2 Samuel 12, verse 30, kung sundalo ni David, at pati na rin sa David, sumali din, doon sa giyera na yun, nag-apoy nila yung kaharian ng Rama, at ang nangyari ayon sa 2 Samuel 12:30, and he, David, took the king's crown, yung king of Rama, yung crown ng hari na yun, off his head, the weight whereof was a talent of gold with the precious stones. Same word, precious stones. And it was set on David's head. So yung precious, yung mahalaga. So parang mga alahas. No? So precious ito, mahalaga. In short, yung pamatayan ng kanyang mga banal ay hindi ito baliwala. No, hindi ito trivial o hindi ito baliwala sa Diyos. Hindi konektado sa kanyang mga plano. Kaya si Martin Luther, kanyang dinranslate yung passage na ito, text na ito, the death of his saints is held to be of value. Yun, of value. No? Binigyan ng halaga. May pinakalagahan, mahalaga sa Diyos ito. So, ano yung preciousness, valuableness, but also being excellent. Hindi lang isang translation sa Hebrew word na ito. In Psalm 36, verse 7, how excellent, ayun yung salita, how excellent is your loving kindness, O God. So excellent. And so whatever weaknesses na makikita natin, pag ang isang banal ng Diyos ay kanyang pinuma, and yet in the sight of God, mayroong excellent, may kainaman, may kagandahan,
And finally, yung word na brightness. Brightness din. Eh di ba para magkakaibayan natin ang saksihan? Pag may kamatayan, parang gloomy, madilim, malungkot tayo. Pero bakit brightness sa harap ng Diyos? Sapagkat sa kamatayan ng isang mananampalataya, of course, nakikita ang kalwalhatian ng Diyos, ang kanyang mga patay para sa kanyang mga anak, kanyang pinapahayag. And therefore, dito makikita natin sa parang na to, the removal of a Christian from this world. At dahil sa langit ng Christianity is a deliberate act on the part of God. Hindi ito parang basta nangyari. Hindi ito parang walang plano o expected. Ito ay talagang mahalaga sa Diyos. Ngayon, ang second question natin. So, nakita natin, what is the meaning of the word? But why is it precious in the sight of God? Bakit na mahalaga yung kamatayan? Parang nakakalungkot, pero ba't mahalaga sa Diyos? Well, ganun tayo makikita dyan. At least tatlong kadalikanan. Una sa lahat, because God loves His people. They are the beloved of God. Ang mga iniibig ng Diyos at ang mga banal o mga mananampalataya ay inibig na ng Diyos before the foundation of the world. Naniniwala tayo dyan, no? May mga hinira ang Diyos. Before the foundation of the world, ang Panginoong Jesus ay bumaba mula sa langit, nagkatawang tao, namuhay na gaya natin, ibinigay ang kanyang sarili, namatay sa krus ng Kalbaryo para sa pagkaya ni Pastor Fidel at sa ating mga mananampalataya. In a way, para tayong love gift ng Father sa anak. So dahil sa alay niya, ibinigay tayo sa ating Panginoong Jesus. In fact, sa Bible, even the very hairs of our head are numbered. At dahil sa pag-ibig na ito, ng Diyos sa kanyang mga anak, kaya kamahalaga sa kanya, yung kamatayan, ito yung kumbaga siguro momentous moment after our birth and second birth. Wala nang kumbaga na mga momentous or makahulugang panahon. Hindi ang kamatayan. So for sure, if the very hairs of Pastor Fidel are numbered by God, surely mahalaga sa Diyos ang kanyang pangalan. But because God loves us, God loves the saints. Ikatwa, because death ends their sorrows and sufferings. Kasi nakatapos ang pag-ibig at mga kalungkutan ng mga mananampalataya sa kamatayan. Again, napakahirap isipin ito. Kaya na, pilitin natin yung divine side. Kasi on the human side, talagang kalungkutan. At hindi naman ito masama. Talagang nakakalungkot ang kamatayan. Pero pagdating sa harap ng Diyos, pakita natin, at alam naman natin ito, pinapalala ko sa inyong lahat, na ang Diyos ay pag kinuha ng kanyang anak, ay dinadala niya sa piling niya. Sa langit mismo. No, in the realm of joy. In the realm na wala ng sakit, wala ng pagsubok, wala ng kasalanan, wala ng pakikarian. So doon nadadalhin ang kanyang anak. Sabi nga sa Revelation 21 verse 4, at totoo na ito, of course, even sa langit na lang, especially in the new heaven and earth, He will wipe away every tear from their eyes, and there shall be no what a praise! Wala na paglupa, wala na kamatayan. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. So nandun na sa kalalagayan yun ang ating mahal na Pastor Fidel. At dahil dito ay from the divine side ay meron talaga masasabi natin kahalaga ng pamatayan ng isang mananampalataya dinadala sa langit. And finally, because at death sa kamatayan ang isang banal gaya ni Pastor Fidel ay makakasama na ng kanyang Panginoon na pagligtas. What a blessing! What a blessing! Yung kanyang pinangaral dito sa punto na ito for about 25 years. At simula pa doon sa lumang kapilya, palagi siya nananalangin in Jesus' name. Palagi siya nanangaral. And for sure, ang kanyang pangangaral ay Christ-centered. Diba?
imagine na makita niya ang kanyang Panginoon Jesus. At ang Panginoon, gusto rin niya na makasama ang kanyang mga anak. Di ba naalala niya yung kanyang sinabi sa kanila? John 14 verse 3, na siya maalis na. At ang sabi niya, if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Anong gusto ni Jesus? Anong sa bagay na sasabihin ng Panginoon? Na kung nasaan siya, ando na rin tayo. Ando na rin tayo. Siguro para isang mother, isang tatay, isang nanay, matagal na naman yung mga anak nila, mahal na mahal na anak, siguro kaya isang anak. Matagal na naman taon na, hindi nila, parang iuwi, makakasama nila, magkakaroon ng reunion, talagang inihanda mabuti yung bahay, inayos yung mga pagkain, sabi na makita. And kung dumating, of course, makawala pa. What a reunion na nangyayari. And so, in a sense, in a real sense, ang pagpanaw ay isang mananampalataya is a triumph of the work of redemption. Yung kaligtasan, tagumpay ito kapag finally nakarating din sa langit ang isang pilgrim, ang isang manlalakad sa mundo. Okay, having seen those two things, yung application na pwede natin makita dito mga kapatid. Okay, dalawa lang ang application ngayong gabi. Una sa lahat, sana this message will somehow ease the pain. Somewhat, kaya ito totally new, but somewhat ease the pain at times like this. So sa isang iglesia, nakagaya na yung Reformed Baptist Church, nag-iisa pa man din ang inyong pastor, so sa pinamahal na asawa, Sister Abby, for sure, this is perhaps the most painful experience na pwede maranasan ng isang mananampalataya at ng isang iglesia. I cannot imagine the pain. I can only imagine, but for sure, I cannot totally feel the pain. Kung gano'n mahirap ito, na maranasan mo kumanaw ang sumana sa buhay. Ano ito'y alam ng Panginoon Jesus? Hindi natin kailangan pakinggan o itatwa or i-deny ang sorrow o panuntunan ito. Ang Panginoon Jesus, in the face of death, when His beloved Lazarus died, alam nila ang nangyayari nung makita niya ang bibingan, Jesus. Yeah. Jesus, yeah. Alam ng Panginoon ang nararamdaman natin ngayon. Subalit, kind of paradoxically, no, parang medyo kind of mysterious way, there is a sense na may rejoicing sa langit sa nangyari nito. Again, yung divine side, at tititignan natin, kung natin i-emphasize sa inyo. Bakit nasabi yan? Kasi ang panalangin mismo ng Panginoon Jesus sa John 17, sa high priestly prayer, John 17:24, ang sabi ng Panginoon Jesus, Father, I will, ito yung kalooban niya, ito yung gusto niya mangyari, I will that they also, whom Thou hast given me, may binigay ang Ama kay Jesus, ito yung love gift, yung bayan na binigay sa Kanya. I will, sabi ng Panginoon, that they also be with me where I am, that they may behold my glory. Meron panalangin si Jesus, ang ating Panginoong Jesus, na lahat ang bigay ng Ama ay mapa sa Kanya, makasama niya, at makita ang kanyang kalawanagihan. Now, question. Sinagot ba ng Ama ang panalangin ito? Sinagot ba ng Ama sa buhay ni Pastor Fidel? Yes! The answer is yes. Sinagot ito ng Panginoon. Kasi si Pastor Fidel ay kasama na ngayon ng kanyang Panginoon Jesus. Whenever a believer enters heaven, natutupad ang panalangin nito. Father, ang aking nais, sabi ng anak mismo, at lahat ng binigay mo sa akin, to be with me where I am. Ang gusto ng Panginoong Jesus is for someone like Pastor Fidel to behold His glory. And again, try to imagine yung kanyang kalalagayan ngayon as he beholds the glory of our Lord Jesus Christ. Ngayon, ito yung ating matinding pagsubok, di ba? Ang lamig ng puso natin, ang lamig ng mga panalangin natin, parang pag-minsan di natin makita ang luwalhati ng Panginoon, mas nakikita pa natin ang luwalhati ng mundo na ito. But for Pastor Fidel, ito na, yung
mo ninanais bilang isang pastor to behold the glory of His Son? Alam niyo, ang Puritan na si John Owen, sa isang sikat, na I'm sure alam na marami sa inyo, na account nung siya ay nasa kamatayan, malapit na mamatay, deathbed, sa palig na kamatayan, sinabi na sa kanyang secretary ng ganito, I am still in the land of the living. Pakisulat. Kasi siguro, di lang masulat na itong great Puritan theologian John Owen. I am still in the land of the living. But then, all of a sudden, sabi ni John Owen, stop. Tigil mo yung pagsulat. Pagpalitan mo ang aking sinabi. Ito ang iyong ipalit. I am yet in the land of the dying. This is the land of the dying, not the land of the living. But I hope soon, sabi ni John Owen, to be in the land of the living. The land of the living. Walang iba sa kanyang land. Lalo ngayon, mga kapatid, whether we admit it or not, we are in the land of the dying. Kaya nga, maya, lalo pa kami, mga senior citizens, one of our most common kasama natin activities sa aming buhay ngayon ay pumunta sa ganitong mga okasyon na meron tayo kilala, mahal sa buhay, kaibigan, na klase sa bahay, na katulog. Because we are living in the land of the dying. But, pretty soon, tayo makakarating sa land of the living. At yan ang karanasan ngayon ni Pastor Miguel. Okay, para makahirap isipin, we don't deny the sorrow ng iglesia dito sa lupa ng kanyang mahal sa bahay. Si Abby ng kanyang mga anak. Hindi natin ito dinarating. But at the same time, somehow ma-temper sa natin kalungkutan by realizing na ngayon ay nagkakala, nagbubuli, siguro pwede na siyang magsisigaw doon. This is the land of the living. At salamat, wala na ako sa lupa ng pamatayan. But then finally and last implication, there's also a warning here for all of us. Hindi ko kilala, lahat. Kailangan ko ngayon, maaari kayong magbisita, magkana, mga mahal sa buhay, kaibigan, kapitbahay, nagkikirami ko po kayo ngayon. At kami magpapasalamat, nandito kayo ngayon, nakikinig sa salita ng Panginoon. Pero sana ma-realize natin na hindi nakaiba ang nangyari kay Pastor Miguel. Siguro alam na marami sa inyo, every hour, bago matapos yung 7 o'clock, nagsimula tayo hanggang mamaya 8 o'clock. Sinasabi ng mga statisticians, 5,000 people die every hour. 5,000 ang mamamatay, simula 7 o'clock ngayon hanggang 8 o'clock. At bago matapos ang araw na ito, 24 hours, more than 120,000 people will die. And here's the thing, ang kamatayan ng banal, mahalaga sa Diyos. Paano kaya yung isang kasalanan na mawala pa kay Jesus? Sabi ng Ezekiel 33 verse 11, say to them, sa mga taong yun na hindi sumusunod sa Panginoon, say to them, as I live, declares the Lord, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Wala akong gana sa pamatayan ng mga masasama. Para sa masasama, hindi sila kagaya ni Pastor Fidel. Kapag sila ay namatay, piyak na sa langit sila pupunta. Ayon sa banal na kasulatan, the wages of sin is death. And we have all sinned. There is none righteous, no man none. And so kung ikaw ay pinakausap ko ngayon, at ikaw ay kasama doon sa mga wala pang kaugnayan kay Jesus, hindi mo pa karanasan na magsisi sa iyong mga kasalanan, lumapit kay Jesus at isuko ang buhay mo sa Kanya. Sana maalala natin na hindi nagagalak, hindi maganda sa harap ng Diyos ang ating pamatayan. Kasi alam ng Diyos, tiyak ng pamamatay ang ating pupuntahan sa Biblia. Sinabi rin ng isang famous preacher in the last century or almost 2 centuries na ngayon, si Charles Spurgeon ang ganito, when you are in good health, pag daw tayo karakas, pag tayo malusog, any form of religion may satisfy. Kung tayo malusog, kahit ang religion pwede. Kahit ang pinapaniwalaan natin pwede. But, a dying soul, sabi ni Spurgeon,
wants more than sand to rest upon. Kung hindi sapat pang buhangin, sabi ng Spurgeon, you will want the rock of ages. The rock of ages. At sino yung balo na ito? Walang iba kundi ang ating Panginoon na Diyos. Pero meron pag-asa sa kagaya mo at kagaya rin namin ng mga kasalanan. At nandun din yan sa ating binasa sa Ezekiel 33 verse 11. But that the wicked turn from his way and live. We can turn from our way. Bukas ang kaligtasan. Bukas ang pinto ng kalangitan. Bukas ang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang sabi ng Panginoon Jesus, I am the way, the truth, and the life. Sana ngayon ganito ito. Ating ma-realize ang mga bagay na ito. At alam mo yung pinost ni Pastor Fidel, one of his very last posts na kinote natin kanina from J.C. Ryle, life is short, death is short. Hindi natapos doon. Kasi anim na vital realities ang binanggit ni J.C. Ryle. Yung ikatlo, judgment is inevitable. Pag namatay, may pag-husga. And therefore, sana magsiyasa tayo sa ating mga sarili. Handa ba tayo humarap sa Diyos? Ika-apat, sin is exceedingly sinful, sabi ni J.C. Ryle. Fifth, hell is a dreadful reality. Sa ganitong kapanahunan, merong nasa harapan natin ang isang limaon, lalo na ito, isang mahal na kapatid, mahal na pastor, is always a reminder, judgment, heaven, hell. And finally, sabi ni J.C. Ryle, Christ alone can save you. At yan ang pinangarap ni Pastor Fidel for more than 25 years dito sa Luban. And of course, even more than that, sa ibang mga iglesia, pinangarap niya ito, Christ alone can save you. Again, ito ang hamon namin sa inyo ngayon galing ito sa ating mga mahal na bisita, mga anak, kaibigan, mga kapitbahay dito. Sana lumapit kayo sa Panginoon ni Jesus, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan at lumapit kayo sa Kanya. At kilalanin siya Panginoon at ligtas lamang ngayon. And so in summary, nakita natin, the death of the Christian is no accident. Hindi ito isang parang aksidente lang na walang sense. But rather, it's precious, mahalaga ito. It's valuable in the sight of God. And it is part of the delivery plan of God for our lives. Sinabi ni Martin Luther, isa sa mga famous reformer na kilala ng halos lahat sa atin. Sabi niya, every man must do two things. May dalawang bagay daw na kailangan gawin ng isang tao alone. Dalawang bagay na gagawin natin na mag-isa tayo, hindi pwedeng may kasama. Ano yun? Sabi ni Martin Luther. One, he must do his own duty. We must come to Christ by ourselves. Hindi pwedeng tatay natin, naniwala sa nanampalataya para sa atin, hindi pwedeng ating anak, hindi pwedeng ating kaibigan, mahal sa kita. We must do it ourselves. But the other thing is his own life. His own life. Kahit yung palapit sa atin sa tao, hindi natin pwedeng samahan sa pamatay. And in many cases, pwedeng mamatay tayo kaya tayo kasama. Pastor Fidel has done his religion and he has done his life. Yan. Hindi ko kilala ang magulang ni Pastor Fidel. But just reflecting on his life, at for sure, hindi mga propeta ang kanyang mga magulang. Subalit kung ating bubulay-bulay at mumuling-mulingin, ano ba ang pangalan ng ating mga pastor? Fidel Domingo. Fidel Domingo. So kung pinapalilig sa akin, isip ng letters ko, Fidel is a Spanish word or a Latin word, fidelis, which means faithful, loyal, trustworthy. Yun ang pangalan sa kanya. Loyal, trustworthy, faithful, and of course, Domingo means Sunday in Spanish. And also from Latin, Sunday. At di ba itong dalawa na ito ang
kumakatawan din at nagsasummarize sa buhay ni Pastor Fidel. A faithful, a loyal servant, a pastor, an under-shepherd, a man after God's own heart, and almost at the very last breath, ay siya naglilingkod sa iglesia, dito sa Lumban, sa Tarlac, sinasamahan ng isang dating kasapi sa airport, inihahatid hanggang sa dulo ng kanyang buhay. He remained faithful to his shepherd, a true under-shepherd of Christ. At ano ang pinakamahalagang araw sa buhay niya? Ano yung araw na pinakaminiti niya? Ano yung araw na doon siya nagpapagal? Of all the days of the week, Sunday, Lord's Day, Domingo. Pastor Fidel, a faithful servant of God, a true Fidel, and a keeper of the Sabbath of the Lord's Day. Until the end, pinakita niya ang mga katangian ito. May the Lord raise more and more believers who will be fidel, and especially also will be Sabbath keepers, keeping the Lord's Day. Praise God for the life of this great man of God. Salamat, nakasama natin siya in so many decades. We can only thank God and praise God for this Christian, the saint, the beloved, a beloved Son of God because of the Lord Jesus Christ. Huwag natin kalimutan ang kanyang pangalan, Fidel Domingo. Pastor, Christian, husband, friend, and most of all, our fellow believer. Manalangin natin. O Panginoon namin Diyos, tunay nga ang mga plano, many ways, so mysterious para sa amin. At nahiwaga ito bilang Diyos ng paliwanag. Subalit salamat sa iyong salita na tunay na nagbibigay liwanag, kahit isang liwanag na palamat meron pa rin mga tanong sa ating mga buhay. And yes, Lord, what a comfort na napakarami kayo na sinabi, maraming mga pangako sa iyong salita. At isa na natin ito is that the death of person is precious in us. Salamat muli sa buhay ng ating kapatid, Pastor Fidel Domingo. Ngayon po ay siya ay lumisan from the land of the dying at kasama niyo in the land of the living. And for this, we praise you, we thank you. At lahat po ng ito ay aming pinadalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat sa Panginoon sa nailasik ng mga salita ng Diyos ng Ebanghelyo na ay tunay na kapag-umahin ng Panginoon lalo na sa mga lalaki kay Kristo. At meron po tayong muling awitin at nais ko bilhin ang ating mga kapatid dito sa lugar na pamamayan kayo sa pag-awit, mas pamilyar sila doon sa tono. Sasabayan namin. Tayo po ito ngayon sa pag-awit. I share the word because he lives. On the first line, okay. Hosanna, Hosanna, Hosanna,
Nung bago pa lang po ako sa John Baptist, nung po ay maramay sa Grace Baptist Church sa mga person, ay palagi po nung narinig ang Unitan John Baptist Church. At medyo na-intriga po ako dahil bago nga lang po ako sa tour, ay na-intriga ako sa pangalan. Nagtatanong ako, ano kaya yung siya ang Unitan John Baptist Church? At ano kaya ang unang pastor ang nagpapastor dito dahil reform na ikaroon ng pangalan. Then sa pamamagitan po ng aming yung association ng fire, ng Fellowship of Independent Reformed Evangelical, doon po kami unang nag-meet ni Pastor Fidel, hanggang sa ito po ay lumagal, ito po fire ay naging Association of Reformed Baptist Churches of Alberson. During those days, ay hindi ko po yung mas nakakilala si Pastor Fidel. Especially po during the time po ng aming mga meetings, ng aming mga fellowship. Nakilala ko si Pastor Fidel bilang isang tahimik na pastor, isang humble na pastor, at isang magaling pastor, lalo sa gawain ng Reformation. Pinagalas natin ang usapan ang patungkol sa kanyang mga ministeryo ng pagtulong sa mga churches sa mga pasunan niya sa kanta. Lalo po kaya sa Cavite. So, lagi ako si pastor sa kanila ng kanyang edad, kaya lalo ng kanyang puso sa ministeryo ng Reformation. Nakilala ko yung si Pastor Fidel bilang isang pastor na magaling magbiyahe. Dahil kahit saan po kami mag-meeting, siya po ay nakakarating, kahit po siya ay commute. At nagugulat na lang po kami, susunod na lang po siya kasi kami po mostly ay magsasabay-sabay, hindi kayo tayo magsasakyan, text kami po sa mga pupunta. So, Fidel po ay mag-text, saan kayo? Mamaya magugulat na lang kami na nandun si Pastor Fidel. Ganun po siya magaling mag-commute, ganun po sa kanyang edad. Nakilala ko po siya bilang isang matiyagang ama. During our days, nang meetings po namin, malilimutan kung paano niya laging bibit si Adasa. At sa kanyang napakalitan noon. Babago na ako sa Adasa sa kanilang buhay, talagang nakadali si Adasa at isa ito pa ang kumakaroon kay Adasa. Nakilala ko siya bilang isang pastor na palaging may Manila paper sa harapan ng kanyang pulpito. At sa pagkanda doon po nakasulat ang kanyang mga outline para susundan ang kanyang progresyon, ang kanyang pinapangarap. Nakilala ko siya ay isang pastor na palaging iniisip ang kanyang iglesia at palaging iniisip kung paano nagkakatayo ng ilusanin. Kapit po kami sa lumang ilusanin ninyo hanggang sa labing ang lupa nito. Na-share na sa akin noon kung paano siya mas nakatanyang ulo, kung paano daw tayo yung usali sa lumang ito. Sapagkat napaka-karelo ng lumang ito. Hanggang sa ahanap ko ng isang kalinang arkitekto, pinalik niya sa pastor, mayroong arkitekto tutulong sa amin na kaya daw gawa ng drawing ito kahit ganitong itsura ng lupa. At tuwa siya kung paano niya pinalita sa akin ng maraming mga kapatiran ng pagulong para yung usapan ito dahil na-inspire po sila sa aming usapan. Dahil nakikita ko yung usapan namin medyo mataas ng ceiling at meron din po kami balcony. Makagalan nga lang ito at nasa pwede. Pero nang sa akin. Ano po? At nakilala po si Fidel sapagkat kami po ay naging close din. Ilang beses po kami sa mga meeting namin ay nakakausap about dito sa ministeryo ng dito sa Luwan hanggang sa kanyang sa Pulika ay naging Reformed Baptist Church. Mga kapatid, alam mo po, pinatulong po tayo sa pagpalaw ng isang pastor, isang pamilya, ng isang kapatid, ng isang lingkod ng Panginoon. So, alamin ba tayo ng katotohanan na ating pinapanampatayanan? To be absent in the body is to be present in the Lord. Our Pastor Fidel is now in the presence of God. And as a Christian, we will rejoice sapagkat ngayon siya ay nasa ulat na ng presensya ng ating Panginoon, ang lugar kung saan ating pupuntahan ng mga sumampalataya sa ating Panginoon Yesu Cristo. Ngayon, na kinumanan po ng Panginoon ang iyong pastor, we will join you in prayers na ulit umawag at magtayo ang Panginoon ng
bagong pastor maglilingkod sa kanya sa pamamagitan po ng Reform Baptist. Muli po, namin po kami iglesia sa lahat ng may pastor. Maraming salamat Pastor Willie. Maraming salamat. Meron ako ba gusto magsalita? From Urban Velvet. Mukhang nakakasalita na sila ng mga nakalagay. Ganito po, hanggang sa Paris Church, Pastor David Bible Church, nakikigawa po sa family, sa church, sa Sister Ali, ang po ang kailangan. Hindi ko po masasabi na pag-ibig ito si Pastor sorry. Ito ay hindi nasa. Yung po may mga ilan po kumakalat kay Pastor Fidel. So, nung pong bago po mag-start, hindi gawain po sa ano ba, ano po na si Pastor Fidel Nahayo. So, pero kung tingin po yung kailangan po na pamilya yun sa abroad, tapos ito na, kami po yung senior pa doon, si Brother Joel, Pastor Joel Leon, ay siya na kumausap kay Brother Fidel doon, yun ay senior staff, hindi ko ba yun lang sa guys. At ang kanya ang isa yung Pastor Joel ay para sort of propitiate si Pastor Fidel na yung pastor, kung mayroong pangulangan sa gawain sa lumban at ano man, ito ba imagine, kasi alam ko siya yung kay Pastor Joey, alam ko Manila, kasi sa malayong probinsya. Pero sa mga sabi ko ay natapos yung usapan nila ay nauwi sa pagtanggap ni Pastor Fidel. Yung po yung red versus ay gusto na. Hindi ko alam kung nangyari ko, kaya makagal, pero sabi ko yung pastor na siya sa kada po kaya sa akin sa kami naman yung three times a year na nag-ibig yung tatong church, kaya bigay ko sa kaya talagang regular kami nakikita. Kada po uwi namin, hindi naman mga members, pero marami rin bibigyan. Ako, isa sa apat na lang ko rin yung mahilan. Meron akong uwi sa akin, bibigyan ko sa mga suka. So, napakabait eh. Talagang pinakita ko yung mga humility, pagbabago, makakita sa kanila sa kanila. So, kaya pinakausap ko yung isang magagawa ko yung pinatawag sabi niya ay sabi ko sa kanya, hindi lang brad talagang napailalim sa mentoring. Ay Pastor Fidel, talagang siya nakapasigasig na talagang yung isang side naman po ay hindi kuya ng mga GBC. Ay yung love life ni Pastor Fidel. Hindi naman napakalaman ko kakunti lang yan. So, hindi ko alam kung kami napunta sa paano kami sa masama na hindi ko tatawag, kasama ko rin yung ikawan mo. Pero si Brother Fidel, si Sister Abby, then si Sister Ellen, si
Sister Rosa Richel, na asawa ko yung Pastor Fish. So, yun. Kasi sila yun, nasa yun na. So, yun po, medyo talaga yung mga singers sa PBA, yung talaga masabihin na yung posible may sa tingin mo yung pastor, yung ating ALBC activity, balitan sa singers. So, yun po, kasama nila na ating nga sa Lugares, bowling. So, bowling na yun. So, natutuwa ako kasi hindi ko kasi talaga mga pero palabasa na yung mga singers mo ay very excited kami na for other churches na sama. Pero kami, may isolated kasi talaga naman kumbaga parang ang tawag niya, parang sila yung mga millennial ng lalaki ng GBC. Eh, tayo ito, GBC. Wala na yun. Ganun po. So, yun po masabi ko sa very humble sa buhay. So, ipoping siya ko isa. Meron po tayo sa magsalita. Naman po siya si Alfred. Brother Alfred. Abang malas pandu. binigyan ng mga apostol,
Sana po natin kasabihan ng iglesia, manalangin ng langit, lagi pa magpupuri, pagsalamat, pagkain natin sa yung special church, we praise and pray together as state leaders. Salamat po sa ating Panginoon at sa ating pastor na siya yung iwan ng guidance sa amin, katulad at sa iba pang church na kanyang salamat po sa ating Maraming salamat, brother. Para po sa meron mga gusto ay Jacob. Si Jennifer And yun, dati kong bata ako, nalang ko lang, meron po akong dito ang pastor. Lumaki po ako sa isang charismatic churches. Yung pastor ko noon ay nagdala po sa Lucy. Ayaw na kong magka-disiplina kasi sabi na wala akong pastor na nag-disiplina. Sinasabi ko sa Bible, lalo sinasabi sa Bible na pwede i-disiplina yung pastor. Sabi, first day ko po nag-chat po siya sa akin ng hindi lang po na sinabi na hindi, pero nandun po yung iba't ibang verses na nag-explain na talagang kapag yun ako ay nag-disiplina ko talaga possible na matanggal ko lalo kapag disqualified na po. Then, yun po yung unang encounter ko po talaga na kay Ian as a pastor. Then, for 3 years po, tinulungan na po kami nung miss po kami sa church namin. 3 years po siyang nagsasagal na pumunta sa Alibay. Every week, every Wednesday po, nagtutulog po siya sa amin. Every 8 a.m. siguro, umalis na siya, then dalaga po siya ng week. Then yun po, masyala po siya nagtutulog sa amin. First time po makakita ng pastor na hindi, walang pakialam sa laki ng tao. Kahit yung parang isa lang, dalawa lang yung nandoon, talagang nagsisimula po siya. Lawag po po. Then, salamat sa mga kasi nagkita din po yun. Talagang, binabayan po kami, din po ako unang namulat sa Reformation. Nagpapasalamat po sa providensya ng Panginoon na yun kasi nabuksan po sa akin yung katotohanan. Yun po. Then, sa providensya pa rin po ng Panginoon, kapag puro po ako dito sa sinilukan, din nga po na dahil nga po malayo ay doon po ako pinakalabas po. Nakita ko po talaga yung kanyang pagmamahal. Hindi lang sa pastor po, pero bilang din po sa magiging tatay. So, kumbaga po, nagkaroon din po ako ng tatay dito ako sa Laguna. At isa sa mga nakakatuwa ko kay Pastor din is yung talagang mapagbigay siya sa mga
kahit gusto man or ano, wala po siyang tinitingnan na gano'n, talagang nagbibigay po siya. At isang nakakatuwang na-experience ko po na na-observe ko sa kanya yung pumunta ko kami sa Jollibee. Tapos pagdating ko namin doon, kumuha ko siya, kinuha niya pa yung mga tira-tira ko, wala siyang, baka kinuha niya yung mga pisto-suti ko, bakit pa yung mga yun, pero sabi niya, hindi kasi sayang para sa pagkain ng aso. Kumalaman niya po talaga yung dalawang aso ko, hindi ko lang nahihiyan ng gano'n. Tapos kanina nga po si Pastor Lee, na-share nga po ako na nagkaroon ng gano'n ganun din po yung situation. Nasa restaurant sila na mamahal, then nakita nila si Pastor, kinukuha yung mga natitira. Pag kasi sayang daw po yun. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon dahil yun po sa loob ng 5 taon talagang sa loob ng 5 taon po ay nagkaroon po talaga ng pastor ko. Ako po yung kasama niya dun sa ER. Then nung pag-upo na pa lang, sabi niya, providential to ng Diyos sa akin. Sabihin, alam niya na, hindi yung accident or ano, talagang tinakda ng Panginoon, and even din po sa ER talagang iniisip niya po talaga yung mga magagawa, yung church, yung mga gawain, isip niya yung tarlac, lahat yung ayun po, kaya talagang nakita ko po talaga yung kanyang pag-ibig at pagmamahal po talaga sa amin na mga miyembro ng iglesia, at hindi lang po yung talaga sa bawat isa po. At alam mo po ba si Pastor, mahilig po talaga siya. Gusto niya po yung ganito, yung pumupunta ko sa lamay. Kasi sabi na, ito yung chance para makapag-share talaga ng gospel. Talagang, first time ko din po yun, ang unang lamay na kasama ko ako na amin siya po yung kay Lazaro. Kahit po sobrang ingay sa labas, yung mga dyan, yung mga unbeliever, talagang, boldly, kasi talagang magsagana po talaga tinuturo yung nag-share siya ng gospel. Kasi sabi niya, captured audience po yun. Kaya talagang, hindi ka kalain na, ngayon, na. Pero, ito po yung isa, pagkasalamat po sa Panginoon kasi buong lamay po hanggang ngayon na meron po nagsishare ng gospel. Sige po talaga yung gusto rin talaga po ni Pastor. At alam ko po na hindi niya gusto rin na sinasabi yung kanyang mga good words kasi lahat po talaga nun ay laging sinasabi ni Pastor, lahat ng glory ay para lang sa Panginoon. Kaya yung pagiging mabuti at tapat niyang Pastor dahil naman po yung sa biyaya sa kanya ng Panginoon. Kaya nagpupuri talaga ako sa Panginoon kasi sa kanyang providensya talagang ayun po, nakilala ko si Pastor at hindi lang po yun talagang nakasama ko din po. Kaya nagdumalungkot po ako kasi hindi naman po ako nawala ng Pastor. Kundi pati tatay din po. Pero alam ko rin po na siyempre mahirap din po talaga kasi din na wala kami Pastor. Pero tulad ng sinabi niya na ang Diyos ang may hawak talaga ng iglesia na hindi siya nagpapabayaan sa kanyang hininga. Kaya salamat sa Panginoon kasi salamat sa Panginoon talaga sa abutihan ko sa amin at sa kanyang biyaya kay Pastor. Kaya sa Diyos ko talaga yung pinakamatas na pag-uwi ko. Ayos din daw po magsalita ng pangkinig
President. Magandang gabi po sa inyo. Tapos, so, ngayon po, nagtipon-tipon tayo. Hindi lang para magsulok sa para iba-iba magkita ng TV. Kasi po, magandang po, ay hindi ba kami direct na nag-uusap? Ramdam po sa inyo yung nagawa niya. Bawat isa po sa atin, tayo siya ng ban. Yung ban po na yun, kahit kami nalayo sa kanya, nandiyan kayo. At hindi na po yun. Mabuwari po ako na bawat nakakausap ko man sa labas, hindi po, nalaman po, hindi po na nakikita. Kahit sino po, itulungan niya. Wala po siyang pinisi ano man sa atin. Basta may nangailangan, nandiyan po siya. Tutulong. Ang bawat isa po, may kanya-kanya po istorya sa kanya. Natutuwa ako, pakinggan, kung sino man po ako. Siya po ang naging inspirasyon namin. Ngayon nga po, natutuwa ako dahil yung mga message ko po dito, dito po, nagpapasalamat po ako sa inyo. Siya po talaga na dami natin po inspirasyon dahil sa pagiging paano maging naligaya ang isang tao na hindi kailangan sa labi. Yun po. Muli po, siguro mapamagit ko na rin. Kami po yung nagpapasalamat po sa inyo. Maraming salamat. Pero kung magsasalita mula sa pagkala, okay na, mga bulong na yan yung magsalita. Ang una ko tayo sa prayers na tayo yung Panginoon. Sinisimulan namin ngayon ang bibigyan ko. Kahit ito talaga yung gusto namin. Ito talaga kami na maganda at maayos. Gusto naman na yung mapatilan. Kaya tayo magkakupara kami kakain ng mga pamilya. Siyempre, dektan. Kakain kami, dita. Siyempre, maaari mo naman mga kasama ko. Hindi mo naman mga believers. Siyempre, tatakbulan ko sa susunod ako. At sasabihin ko na ito, hindi po muna tayo sa subo at tayo po ay mag-pray muna. Yun po sabi ko. Kaya po, sakay po, bagay po natin, mag-pray muna tayo sa ating pagkain na sasaluhan natin. Bilang po dito sa ating pagkain. At tuloy na isang sa ating Pilipinas. Kaya po tayo sa ating pagkain na sasaluhan natin. O
bilang pasasaluhan namin, salamat po na tuloy kayo tumutulong sa amin. Na tama po yung sabi ni Jennifer na hindi po mawala po ng kita, mga gospel po dito. At salamat po. At pinasasalamat din po namin ang pagkain ko na ang pasasaluhan upang maging pagkain ko ng aming katawan lupa. At salamat po. Sana pakainin pa po kami ng pagkain ng aming mga kaluluwa. Magpatuloy po upang magiging malakas kami sa aming mga pananampalataya at sa aming mga buhay ng spiritual na. Salamat po Panginoon. Hindi nga po na pagbutin sa amin. Bawal kami po kaya mag-aayos po kami talaga sa mga nangyari ito. Ay binabalik pa po namin sa talaga yung papuri na ikaw po talaga yung pinakamataas na ikaw po talaga yung aming salita, ikaw po yung aming dinadalagin namin po yung tunay na Diyos na makapangyayari sa lahat. At alam po namin na ang pangyayari ko, hindi po ito natago na pagiging sa iyo. Salamat po, sinagaling